iglesia po ang kinaaniban ng mga Kristiyano. Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko ay sinulat po ni Francis V. Caselli na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ganito po mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Ayan, misguided at misrepresentation itong ginawa nila. Nabasa lang ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa Aklat Katoliko, Religion, Doctrine, and Practice, mga kapatid. Ang konklusyon nila, gustong ipalitaw nila na sila ang pinatunayan ayon sa Aklat Katoliko. Sinabi ba na Iglesia ni Cristo na binanggit diyan ay tungkol sa Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo? Hindi. Oo, yun talaga ang mabasa. Ito ang palagi nilang ginagamit. Pero ang tanong, yun bang nabasa sa aklat ni Father Francis Caselli dahil binasa nila itong pahina 406 na ang mabasa, did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered is a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the early times called after him the Christian Church or the Church of Christ. Kaya nga, tuwang-tuwa ang mga ministro. Nabasa lang nila ang Church of Christ. Tuwang-tuwa sila, akala nila ang tinutukoy diyan ang Church of Christ na tatag ni Felix Manalo. Pero malinaw ang nakasulat sa aklat ni Father Francis Caselli, mga kapatid. Ano yung Church of Christ na tinatawag niyan? Walang iba kundi ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Yan, makita ninyo, mga kapatid. The chapters on the Catholic Church are amongst the most important in the study of religion. Because if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God. Yun ang konteksto. So mag-ingat talaga, pag nabasa nila ang salitang Church of Christ, pag mabasa nila sa Aklat Katoliko, abay tuwang-tuwa sila. Gagamitin nila ito na argumento at inaangkin nila na parang squatter na. Kaya mag-ingat, mga kapatid, no? Sa ganito. Pero mismo ang kanilang mga ngaral. Anong sabi ng kanilang mga ngaral? Na ang simbahang Katoliko ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. See? So, ang paggamit nila nitong aklat na Religion, Doctrine, and Practice ni Father Francis Caselli, isang parang Jesuita, mga kapatid, ginagamit nila para patunayan na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Ngunit, kung hindi lang putulin, kung ituloy lang ang pagbasa, sa 456, napakalinaw. Mabasa diyan, mga kapatid. By what name do we call Christ Church? We call Christ Church the Holy Catholic Church. So ibig sabihin, ayon mismo nitong aklat na ginagamit nila, mga kapatid, na ginagamit nila sa propaganda,
ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo, nag-iisang iglesia ni Kristo, walang iba. Hindi ang iglesia ni Kristo na lumitaw sa 1914, kundi ang Holy Catholic Apostolic Church. Hindi itanggi ng simbahang Katoliko na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo ay tatawaging Church of Christ sa Roman 16:16 as descriptive title, paglalarawan sa tunay na iglesia, sapagkat si Kristo ang nagtatag. Ngunit ang pangalan na ginagamit, mga kapatid, sa INC ay pang-i-squat lamang. At hindi batayan na dahil nakapangalan sila ng Iglesia ni Kristo, ibig sabihin sila'y totoo. Bakit? Ang daming nagdala sa pangalan katuparan sa San Mateo Kapitulo 24:5 na sa kanyang pangalan, daming mga bulaang mga ngaral na gumagamit sa kanyang pangalan at marami ang maliligaw nila. Di ba? So, merong Church of Christ, merong Churches of Christ, merong Church of Christ Scientists, merong Church of Christ Seventh Day, merong Iglesia de Cristo, merong Iglesia ni Cristo. Ibig ba sabihin dahil gumagamit sa Roma 16:16 tulad ni Felix Manalo, sila din tunay na? Hindi. Tuloy natin. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na Iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang Iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan, Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Wala tayong totoo diyan. Yung Iglesia ni Kristo na binanggit yan, sino ba yan? Mas mabuti na si Nita na kasama ninyo ang pasasagutin natin. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Ayan, wala daw silang mabasa pero pinanindigan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang Iglesia Katolika talagang sa pasimula, yon ang Iglesia ni Kristo, ibig sabihin, tama talaga ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na Abril 1965 pahina 41. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Pagkatapos inaangkin nila, bakit? Dahil lang nabasa nila, mga kapatid, ang Iglesia ni Kristo sa mga aklat Katoliko. Mali. Bakit? Ang Iglesia ni Kristo na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, pinatunayan sa kanilang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Mary F. Ruiz. Sino ang founder? Napakalinaw. Tingnan niyo sino ang founder. After the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, sino daw ang founder na namatay na binanggit niya? Si Felix Manalo. Therefore, ang Iglesia ni Kristong inaniba nila, hindi ang ating Panginoong Kristo ang nagtatag. Inaamin nila na ang nagtatag sa Iglesia ni Kristo walang iba kundi si Felix Manalo.